Tuwing tag-init, paboritong puntahan ng mga taga-baryo ang maliit na sapa sa may paanan ng bundok. Malamig ang tubig, malinaw at may mga puno sa gilid na nagbibigay ng lilim. Sa unang tingin, para lang siyang ordinaryong ilog na kay gandang paliguan. Pero sa bawat halakhak ng mga batang lumalangoy, may nakatago palang panganib. Matagal nang may kwento ang matatanda tungkol sa babae raw na nalunod doon ilang dekada na ang nakalilipas. Wala raw nakapansin nang una siyang mawala, isang batang babae, marunong lumangoy, pero bigla na lang nawala sa ilalim ng tubig. Natagpuan na lang ang kanyang katawan makalipas ang ilang oras, nakalutang at nanlalamig na. Mula noon, sabi ng iba, hindi raw siya matahimik. At tuwing may naglalangoy, lalo na kapag masaya ang lahat, may isa raw na biglang mawawala. Isang araw ng linggo, nagpunta roon ang pamilya ni Mang Ruel. Kasama niya ang asawa, kapatid at mga pamangkin. Masaya silang nagbaon ng pagkain at inumin. Maaga pa lang ay nagtatawanan na ang mga bata, sabik lumangoy. Ang lamig ng tubig. Sigaw ni Carlo, ang pinakabata sa grupo, habang nagtatampisaw. Sumunod ang iba, nagsisigawan, nagtatalunan mula sa batuhan. Habang ang mga magulang ay nag-aayos ng pagkain sa gilid, abala ang mga bata sa paglalaro. Wala silang pakialam sa mga kwento-kwento tungkol sa babae sa sapa. Para sa kanila, wala namang totoo doon. Pero biglang may napansin si Ruel. Sa gitna ng sapa, may batang nakalutang, parang hindi kilala. Akala niya isa lang sa mga pamangkin, pero nang silipin niya ulit, bigla na lang itong nawala sa ilalim ng tubig. "Hoy! Huwag kayong lumayo!" Sigaw niya. Pero abala ang mga bata, tawanan lang ang sagot. Ilang sandali pa, isang malakas na sigaw ang narinig. Si Carlo. Wala siya sa mababaw na parte. Nakita pa siyang kumakaway, parang humihingi ng tulong, bago siya tuluyang lumubog. Nagkagulo ang lahat. Tumalon si Ruel at ang ilang kapatid niya, nagsisidlangway para hanapin ang bata. Inabot ng halos 10 minuto bago nila natagpuan ang katawan ni Carlo, malayo na sa pampang. Nang mahila nila, wala na itong malay. Umiiyak ang buong pamilya. Hindi nila matanggap. Lalo na't ilang minuto lang ang nakalipas, masayang masaya pa ang bata. Makalipas ang ilang araw, habang nakaburol si Carlo, dumating ang isang matandang babae mula sa kabilang baryo. Tahimik lang siyang nakiramay, pero bago umalis, may binitawan siyang salita kay Ruel. "Huwag ka nang magtaka, iho. Hindi ninyo kasalanan. Andyan na naman ang babae sa sapa. Tuwing may naliligo at masyadong masaya, may kukunin at may kukunin siya." Hindi siya natatahimik. Nanlamig si Ruel sa narinig. Noon niya lang naalala ang kwento ng mga matatanda na lagi niyang minamaliit. Ilang buwan ang lumipas, naiwan pa rin ang kirot sa kanilang pamilya. At tuwing may nagtatangkang pumunta sa sapa, si Ruel mismo ang nagbabala. "Kung gusto niyong maligo, mag-ingat kayo. Hindi lahat ng malinis at malamig na tubig ay ligtas. Minsan, may nakatago roon. Naghihintay." At tuwing gabi, lalo na kapag napapadaan siya malapit sa sapa, may naririnig siyang mahinang iyak ng babae, humahalo sa lagaslas ng tubig. Hindi niya alam kung imahinasyon lang ba iyon, o kung si Carlo mismo ang huling biktimang kinuha ng kaluluwa roon.